Sa nakaraang video, tinalakay natin ang tungkol sa Three Kingdoms period ng Korea. Pero marami ang tila nabitin. Kaya sa video na ito, naisipan kong mas palawakin at bigyan ng mas maraming detalye ang bawat kaharian. Uunahin na natin ang Koguryo dahil mukhang dito pinaka-interesado ang karamihan. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share na rin ang video ito bilang suporta. Ang Koguryo ay isa sa tatlong pangunahing kaharian ng Korea, kasama ang Baekje at Silla na tinatawag na Three Kingdoms of Korea. Isa ito sa mga pinakamatanda at pinakamalakas na kaharian sa Silangang Asya noong sinaunang panahon. Itinatag ito noong 37 BC ni Domyong o mas kilala bilang Jumong. Ang mga record tungkol kay Jumong ay madalas ituring na alamat at hanggang ngayon ay pinagtatalunan kung alin dito ang tunay na kasaysayan at alin ang alamat lamang. Ayon sa mga kwento, si Jumong ay isinilang mula sa anak ng langit at sa anak na babae ng Diyos ng ilog. Si Hemoso na nagpakilalang anak ng langit ay nakilala ang prinsesa ng ilog na si Yuwa, anak ng Diyos ng ilog na si Habek. Ayon sa kwento, si Hemoso ay bumaba mula sa kalangitan at nagtatag ng kanyang sariling kaharian. Doon niya nasilayan si Yuwa at nalinlang ito upang sumama sa kanya. Ngunit nang malaman ito ni Habek, nagulat siya at pinarusahan ng anak. Pinalaya si Yuwa at iniwan sa pampang ng ilog, malayo sa kanyang pamilya. Kalaunan natagpuan siya ni Gyumwa, prinsipe ng Eastern Puyo. Dahil kahina-hinala ang kanyang kwento, ipinasok siya sa isang silid bilang bilanggo. Subalit saan man siya magpunta, palaging sumusunod ang liwanag ng araw sa kanya. Kalaunan, nabuntis siya dahil sa sikat ng araw at isinilang ang isang malaking itlog. Naisip ni Gyumwa na kakaiba ito, kaya't sinubukan niyang sirain ang itlog. Ibinigay niya ito sa mga aso at baboy, ngunit tumanggi ang mga hayop na kainin ito. Inilagay niya rin ito sa kalsada, ngunit nilampasan lamang ng mga baka at kabayo. Sinubukan niya rin itapon ito sa bukid, ngunit binantayan naman ito ng mga ibon. Dahil walang makasira rito, ibinalik ni Gyumwa ang itlog kay Yuwa. Mula sa itlog, napisa ang isang sanggol, si Jumong. Lumaki siyang may pambihirang talino at lakas. Natutunan niyang gumawa ng pana at palaso mula sa tambo, at sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang galing. May kwento na kaya niyang patayin ng isang kumpol ng langaw gamit lamang ang ilang palaso. Dahil dito, binigyan siya ng pangalan na Jumong, na nangangahulugang mahusay na mamamana. Ngunit habang siya'y lumalaki, nagsimulang mainggit ang mga prinsipe ng Puyo sa kanyang kakayahan. Natakot sila na balang araw ay maagaw niya ang kanilang kapangyarihan, kaya't nagsimulang maging banta sa kanya ang kanilang inggit. Upang mailigtas ang sarili, nagpasya si Jumong na tumakas. Kasama ang kanyang mga kaibigan, naglakbay siya patimog. Sa kanilang pagtakas, dumating sila sa isang malawak na ilog. Habang papalapit ang mga kawal na humahabol, tumawag si Jumong sa langit at sa ilog. Biglang lumitaw ang mga isda at pagong na nagsalansa ng kanilang mga katawan upang maging tulay. Sa pamamagitan nito, nakatawid si Jumong at ang kanyang mga kasama ng ligtas. Sa huli, natagpuan niya ang isang bagong lupain. Doon niya itinatag ang kahariang Koguryo noong 37 BC at kinilala bilang unang hari, si Domyong Sionghwang, ang dakilang hari mula sa silangan. Sa puntong ito, ang Koguryo ay hindi pa isang imperyo, kundi isang binhi ng lakas at ambisyon. Ngunit mula sa mga bundok ng Hilagang Korea, unti-unti itong sisibol bilang isang kahariang kakaharapin maging ng mga pinakamatitinding kaaway sa Silangang Asya. Habang lumilipas ang mga dekada matapos ang pagtatatag ni Jumong, unti-unting lumalakas ang Koguryo. Sa pagdaan ng panahon, lumawak ang teritoryo na dagdagan ng populasyon at lumago ang kalakalan. Ngunit sa kabila ng paglakas nito, nananatili pa rin itong isang unyon ng mga tribo. Iba-iba ang kaugalian, iba-iba ang pamamahala. Kung nais ng Koguryo na manatiling matatag at maipagtanggol ang sarili laban sa mga kalapit na kaharian at sa China, kailangan nito ng mas organisado at sentralisadong pamahalaan.
Dito pumasok ang pamumuno ni Haring Gogokchon. Siya ang isa sa mga pinakaunang hari na nagsulong ng mga reforma para pag-isahin at patatagin ang kaharian. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, naitatag ang isang mas sistematikong struktura ng pamahalaan. Hinati niya ang kaharian sa 5 probinsya o PU upang mas mapadali ang pangangasiwa. Bawat probinsya ay may pinunong direktang nag-uulat sa hari, isang malaking pagbabago mula sa dating maluwag na alyansa ng mga tribo. Sa unang pagkakataon, ipinakilala rin ni Gogokchon ang isang punong ministro, isang tagapayo at tagapagpatupad ng mga kautusan ng hari. Dahil dito, mas napabilis ang paggawa ng mga batas at pamamahagi ng yaman. Nagsimula ring mas maging maayos ang pangongolekta ng buwis at tributo na ginamit para sa pagpapatayo ng kuta at pagpapalakas ng hukbo. Isa sa pinakaunang patunay ng pangangalaga ng hari sa kanyang mga nasasakupan ay ang sistema ng pagpapautang ng butil. Kapag may taggutom o kakulangan sa ani, pwedeng manghiram ng butil ang mga magsasaka mula sa estado at ibabalik na lang nila kapag sila ay nakabawi na. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang ipagbili ng mga magsasaka ang kanilang kalayaan o mapilitang magpaalipin sa mga makapangyarihang angkan. Ang sistemang ito ay nagbunsod ng mas matatag na ugnayan sa pagitan ng karaniwang tao at pamahalaan. Habang pinatatatag ni Gogokchon ang loob ng kaharian, patuloy rin ang pagpapalawak ng teritoryo. Pinatatag ang mga kuta sa kahabaan ng ilog at kabundukan, ginawang ligtas ang mga ruta ng kalakalan, at hinikayat ang palitan ng produkto sa pagitan ng mga probinsya. Unti-unting nabuo ang isang pambansang pagkakakilanlan, isang Koguryo identity na hiwalay sa puyo at iba pang karatig na lupain. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang teknikal na pagbabago. Isa itong revolusyon sa pananaw, mula sa isang lipunan ng magkakahiwalay na tribo patungo sa isang organisadong kaharian na may iisang hari, batas at sistemang pang-ekonomiya. Sa panahong ito, sinimulan din ng Koguryo na maghanda para sa mas malalaking labanan, gamit ang mas disiplinadong hukbo at mas maayos na pamumuno. Sa pagtatapos ng pamumuno ni Gogokchon, hindi na basta pang tribo ang pamamahala ng Koguryo. Isa na itong kahariang may malinaw na sentro ng kapangyarihan at sistemang kayang humawak ng mas malalaking populasyon at mas malawak na teritoryo. Ito ang maghahanda sa kanila para sa susunod na yugto ng kasaysayan, ang pag-angat ng isang tunay na imperyo sa ilalim ni Hwanggaeto the Great. Pagsapit ng ika-4 na siglo, unti-unting lumalawak at lumalakas ang Koguryo. Ngunit ang tunay na kasagsagan ng kanyang kapangyarihan ay dumating sa ilalim ng pamumuno ng isang hari na may pangalang mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan. Sa kanyang panahon, nagbago ang anyo ng Koguryo mula sa isang matatag na kaharian tungo sa isang imperyo na nangingibabaw sa silangang Asya. Si Hwanggaeto na ang pangalan ay nangangahulugang tagapagpalawak ng teritoryo ay umupo sa trono noong 391 CE. Noong ipinanganak si Hwanggaeto, hindi na kasing lakas ng dati ang Koguryo. Bago siya isilang, tinalo na ng hari ng Baekje na si Gyeongsugo ang Koguryo, nasakop ang ikalawang pinakamalaking kuta nito sa Pyongyang at napas lang ang hari nilang si Gogokwon. Pagkamatay ni Gogokwon noong 371, ang sumunod na hari na si Sosurim ay nag-ingat at pinili munang ihiwalay ang kaharian mula sa ibang bansa upang makabawi mula sa pagkatalo. Ang pumalit sa kanya si Gogokyang ay nagpatuloy rin sa ganitong patakaran at nakatuon sa muling pagpapalakas ng hukbo ng Koguryo. Sa ilalim ni Gyeongsugo, nakipag-ugnayan din ng Baekje sa ilang bahagi ng Japan, dahilan para mas tumibay ang kanilang impluensya. Nang mamatay ang kanyang ama na si Haring Gogokyang noong 391, umupo sa trono si Hwanggaeto. Pag-upo niya bilang hari, pinili niya ang pangalang Yongnak na nangangahulugang walang hanggang kagalakan bilang pangalan ng kanyang panahon at tinawag ang sarili bilang emperador na nagsasabing kapantay niya ang mga pinuno ng China at ang hari ng Baekje. Sa kanyang paghahari, tinagurian siyang Emperador Yongnak ang Dakila. Sinimulan niya ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng muling pagpapalakas at pagsasanay ng hukbong kabalyeriya at ng puwersang pandagat ng Koguryo. At nung sumunod na taong 392, agad niyang ginamit ang mga ito laban sa kaharian ng Baekje.
Pinangunahan mismo ni Kwanggeto ang hukbo ng Koguryo at umatake sa Paekche gamit ang 50,000 kabalyero. Nasakop nila ang 10 kuta sa hangganan ng dalawang kaharian. Dahil dito, nagalit si Haring Asin ng Paekche at nagplano ng kontra-atake. Ngunit noong 393, natalo ang kanyang pwersa kaya't napilitang umatras. Muli siyang umatake noong 394, ngunit natalo na naman. Sunod-sunod ang pagkabigo ng Paekche at bumagsak ang tiwala ng kanyang mga nasasakupan kay Haring Asin. Noong 395 natalo na naman si Asin at napaatras hanggang Ilughan kung saan matatagpuan ng Wiryosong ang kabisera ng Paekche. Noong sumunod na taon, umatake si Kwanggeto gamit ang kanyang hukbong pandagat. Dahil inasahan ni Asin na pag-ataking panlupa lamang ang darating, hindi handa ang depensa niya. Nasunog at nasakop ng Koguryo ang humigit kumulang 58 kuta ng Paekche. Natalo si Asin at napilitang sumuko. Bilang kondisyon ng kanyang pananatili sa trono, isinuko pa niya ang kanyang kapatid bilang bihag kay Kwanggeto. Sa puntong ito, nakuha na ng Koguryo ang kalamangan laban sa matagal nitong karibal na Paekche. Kasabay ng laban sa Paekche noong 395, sinakop ni Kwanggeto ang Biryu, isang maliit na kaharian sa Manchuria malapit sa ilog Songhua. Noong taong 400, sinalakay ng Later-yan ang Koguryo. Agad itong nilabanan ni Kwanggeto at naibalik ang mga nasakop na lupa. Noong 402, siya mismong umatake sa teritoryo ng Later-yan at nasakop ang ilan sa kanilang mga kuta. Noong 404, sinalakay niya ang Liaodong at nasakop ang buong Liaodong Peninsula. Paulit-ulit na sumalakay ang mga Xianbei, ngunit paulit-ulit ding napapaurong ni Kwanggeto. Pinahina niya ang mga tribong Khitan sa Inner Mongolia at isinailalim sa Koguryo. Noong taong 408 nakipagkasundo si Kwanggeto kay Emperador Gaoyun ng Later-yan na may dugong Koguryo rin. Nanatiling malakas ang kapangyarihan ng Koguryo sa rihong Liaoning hanggang masakop ito ng mga Tang makalipas ang ilang siglo. Noong taong 410 sinakop ni Kwanggeto ang kahariang Puyo. Hindi napantayan ng Puyo ang malakas na kabalyeriya ng Koguryo at tuluyang sumuko matapos masakop ni Kwanggeto ang 64 na kuta at mahigit 1,400 baryo. Kasabay nito, natalo rin niya ang ilang tribong Malgal at Ainu sa mas hilagang bahagi at isinailalim sa Koguryo. Noong taong 400, humingi ng tulong ang kahariang Silla laban sa pinagsanib na puwersa ng Hapon, Paekche at Kaya. Tumugon si Kwanggeto at nagpadala ng 50,000 sundalo. Natalo ng Koguryo ang mga Hapones at ang Kaya at napasa ilalim ang parehong Silla at Kaya sa kanyang kapangyarihan. Noong 401, ibinalik niya si Haring Silsyong sa Silla bilang hari upang mapanatili ang mabuting ugnayan. Ngunit nanatili ang mga sundalong Koguryo doon na patuloy na may impluensya sa kaharian. Namatay si Haring Kwanggeto noong 413 sa edad na 39 dahil sa sakit. Bagamat maikli lamang ang kanyang paghahari na 22 taon, itinuturing ang kanyang mga tagumpay bilang isa sa pinakamataas na punto ng kasaysayan ng Korea. Sa ilalim niya, lumawak ang kapangyarihan ng Koguryo mula sa Ilog Amur hanggang Ilog Han na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Korea, Manchuria at ilang lugar sa Russia at Inner Mongolia. Si Kwanggeto rin ang nagpasimula ng paggamit ng iranim at titulo bilang emperador, tanda ng pagiging kapantay ng mga hari ng China. Siya ang isa sa 2 hari ng Korea na binigyan ng bansag na The Great. Ang isa pa ay si Haring Sejong na lumikha ng Korean alphabet. Itinuturing siya ng mga Koreano bilang isa sa pinakadakilang bayani sa kanilang kasaysayan at madalas na simbolo ng nasyonalismong Koreano. Noong 2002, sinubukan ng People's Republic of China na angkinin ang kasaysayan ng Koguryo bilang bahagi ng kasaysayan ng China. Bagay na mariing tinutulan ng mga Koreano. Pagsapit ng ika-6 na siglo, ang Koguryo ay isa ng imperyong nakatindig sa lakas at tradisyon. Ngunit napapalibutan ito ng mga karibal na kaharian at ng lumalakas na China. Ang Paekche, Silla at maging ang mga tribo sa Hilaga at Silangan ay may kanya-kanyang ambisyon. Dito nagsimula ang masalimot na panahon ng mga alyansa at digmaan. Sa panahong ito, ang Paekche at Silla ay patuloy na nag-aagawan sa teritoryo. Minsan kakampi ang Koguryo sa isa para labanan ng isa. Isa itong komplikadong darangan ng diplomasya, panlilinlang at taktikal na hakbang.
Ngunit sa hilaga may paparating na mas malaking panganib, ang Sui Dynasty ng China. Isang imperyong muling nagkaisa matapos ang mahabang panahon ng pagkakawatak-watak. Noong 598 CE, sinubukan ng Sui na sakupin ng Koguryo, ngunit napigil ito ng matinding tag-ulan at mabagsik na depensa ng mga taga-hilaga. Ngunit hindi tumigil ang China. Sa ilalim ni Emperor Yang, nagpadala ang Sui ng pinakamalaking hukbo sa silangang Asya noon. Tinatayang 300,000 sundalo kasama ang libu-libong kabayo, mga kargamento at isang malakas na armadang pandagat. Ang layunin nila, wasakin ng Koguryo at tuluyan itong gawing probinsya ng China. Sa panig ng Koguryo, nakahanda ang isang henyo sa digmaan, si General Yulji Munjok. Siya ay hindi lamang isang veterano sa laban, kundi isang estratehista na marunong gumamit ng lupain, panahon at psikolohiya ng kaaway. Alam ni Yulji na hindi niya kayang harapin ng direkta ang napakalaking hukbo ng Sui, kaya gumamit siya ng estratehiya. Hinayaan niyang makapasok ang mga tropa ng China sa loob ng teritoryo ng Koguryo habang dinudurog ang mga ito ng paunti-unti. Gumamit siya ng mga taktikang gerilya, mga biglaang pagsalakay at pagsira sa mga linya ng supply. Nagkukunwari rin siya na nakikipag-alyansa at nag-aalok ng kapayapaan para maipagpaliban ang malaking labanan at pagurin ng kaaway. Sa bawat araw na lumilipas, humihina ang hukbo ng Sui dahil sa pagod at gutom. Unti-unti ay bumabagsak ang moral ng mga ito. Nang dumating ang tamang pagkakataon, doon pinili ni Yulji ang lugar ng huling labanan, ang Ilog Salsu. Sa Ilog Salsu na ngayon ay Ilog Chongchon sa North Korea, itinayo ni Yulji ang isang bitag. Bago pa man dumating ang hukbo ng Sui, ipinatayo niya ang mga dam at harang sa ilog. Tinipon nila ang tubig at hinintay ang sandali ng pagsalakay. Nang ang hukbo ng China na mga pagod at gutom ay tumawid sa ilog, sinira ng mga taga-Koguryo ang mga harang at bumuhos ang napakalakas na agos ng tubig at nalunod ang libu-libong sundalong Chino. Kasabay nito, sumalakay ang hukbo ni Yulji mula sa magkabilang pangpang at tinapos ang mga kawawang Chino. Ayon sa mga tala mula sa 300,000 hukbo ng Sui, mahigit 2,700 lamang ang nakabalik sa China. Isang nakamamanghang tagumpay na nagbigay ng gintong pahina sa kasaysayan ng Koguryo. Matapos ang malaking tagumpay na ito, nawasak ang reputasyon ng Sui Dynasty at nagsimula itong humina. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa mga sumunod na dekada, muling tumaas ang banta sa pag-usbong ng Tang Dynasty, isang mas maayos at mas mayamang kaharian ng China. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang depensa ng Koguryo sa pamumuno ng kanilang mga general at itinayo pa ang 480 kilometro na pader upang pigilan ang mga susunod na paglusob. Ngunit habang patuloy ang mga digmaan sa labas, unti-unting bumabalik sa loob ang mga alitan at tunggalian para sa kapangyarihan. Ang mga alyansa ay nagbabago at ang mga dating kaibigan ay nagiging kaaway. Ang Koguryo, bagamat malakas pa rin, ay papasok sa isang bagong yugto ng hamon. Isang panahong susubok sa tibay ng kanilang mga institusyon at pamumuno. Sa loob ng maraming siglo, ang Koguryo ang pinakamalakas sa 3 kaharian ng Korea. Ngunit sa kalagitnaan ng ika-7 siglo, dumating ang panahong babagsak ito sa harap ng kaguluhan sa loob at malakas na kaaway mula sa labas. Noong taglamig ng 642, nagplano si Haring Yongmu na ipapaslang ang makapangyarihang general na si Yeongai Sumon dahil sa takot sa kanyang impluensya. Ngunit nalaman niyon ang plano kaya't inunahan niya ito at pinaslang ang hari at mahigit 100 opisyal. Inilagay niya sa trono ang pamangkin ng hari na si Gojang na naging Haring Bojang. Ngunit sa katotohanan, si Yeongai Sumon ang tunay na namumuno sa Koguryo. Noong umpisa, sinubukan niyon makipag-ayos sa Tang China sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Taoismo. Ngunit hindi nagtagal, naging agresibo siya. Nakipag-alyansa ang Koguryo sa Pekche at magkasama nilang sinalakay ang Silla. Sa panig ng Silla, ang mga hari mula kay Jinpyong hanggang kay Queen Shonjok ay labis na naapektuhan. Dahil dito, humingi ng tulong si Seondok sa Tang China. Bagamat nag-aalinlangan si Emperor Taizong nung una dahil babae si Seondok,
Kalaunan ay pumayag siya dahil nakikita niyang lumalala ang pagiging agresibo ng Koguryo. Personal na pinamunuan ni Emperor Taizong ang malaking pag-atake laban sa Koguryo. Maraming kutang bumagsak, ngunit ng kanilang salakay ng Ansi Fortress, tumindig ang matibay na depensa ni Yang Manchun. Matapos ang mahigit 60 araw ng pagkubkob, umatras si Taizong dahil sa kakulangan ng supply at papalapit na taglamig. Muling sumalakay ang Tang noong 647 at 648, ngunit nabigo rin. Sa pagpapatuloy ng digmaan, napatunayang napakahusay na general ni Yongay Sumon. Noong 662, nilipol niya ang hukbo ng Tang sa labanan ng Sasu, kung saan pinaslang maging ang general na si Pang Xiaotai at ang lahat ng kanyang anak. Habang nabubuhay si Yongay Sumon, hindi kayang pabagsakin ng Tang ang Koguryo. Ngunit noong 666, pumanaw si Yongay Sumon at naiwan ang kanyang mga anak na nag-aaway para sa kapangyarihan. Si Yon Namseng laban sa kanyang mga kapatid na sina Yon Namgyon at Yon Namsan. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan, ngunit higit na malaking dagok para sa Koguryo ang pagtatraidor ni Yon Namseng dahil kumampi ito sa Tang. Dala-dala ang mahalagang kaalaman tungkol sa depensa ng Pyongyang. Samantala, ang kanyang tihoy na si Yon Yongto ay kumampi naman sa Silla. Noong taong 660 CE, bumagsak ang Pekche sa kanilang pinagsanib na hukbo. Ang susunod nilang target, ang Koguryo. Noong taong 667, tumawid ang hukbong Tang sa Ilog Liao at unti-unting sinakop ang mga kuta ng Koguryo. Pagsapit ng 668, nagsanib ang hukbo ng Tang at Silla sa ilalim ni Haring Munmu at nilusob ang kabisera ng Koguryo sa Pyongyang. Sa kabila ng isang taong matinding pagdepensa, bumagsak din ang Pyongyang noong 668. Sumuko sina Yon Namsan at Haring Bojang, ngunit nagpatuloy ng paglaban si Yon Namgyon sa loob ng lungsod. Subalit ipinagkanulo siya ng kanyang general na si Shinshong, isang mongheng Budista, at isinuko ang loob ng syudad sa mga hukbo ng Tang. Tinangkapan ni Yon Namgyon na magpatiwakal, ngunit siya ay nahuli. Dito tuluyang nagwakas ang Koguryo at isinama ito ng Tang bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sa pagbagsak ng Koguryo, tuluyang nang nagtapos ang panahon ng 3 kaharian sa Korea. Nanatili ang Silla bilang nag-iisang makapangyarihang kaharian sa peninsula, habang ang Tang ay nagtatag ng impluensya sa Hilaga. Ang pagbagsak ng Koguryo ay hindi dahil lamang sa lakas ng mga kaaway, kundi dahil sa pagkakawatak-watak sa loob. Sa halip na magkaisa, ang mga anak ni Yongay Sumon ay nagtulakan pababa sa kanilang sariling kaharian. Ang kasaysayan ng Koguryo ay kwento ng pag-angat at pagbagsak, ng tapang at karunungan. Isang paalala kung paano nakakaapekto ang politika, alyansa at digmaan sa kapalaran ng mga kaharian. Hanggang ngayon, inspirasyon ng Koguryo, hindi lang sa Korea kundi sa buong mundo, bilang simbolo ng isang bayan na kayang bumangon at mag-iwan ng hindi mapapantayang pamana. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share mo na rin bilang suporta.